Okay, isa pong mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Sa kabila po ng maulang panahon, ay tayo po ay hindi po tumitigil ng ating pagsaserbisyo sa ating pong Panginoon. At sa pagnanais po natin na maabot po ang maraming tao po ng salita ng Panginoon. So sa gabi pong ito ay samahan niyo po ako at tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. So bagaman sa katotohanan po mga minamahal ay ako po mismo ay hindi ko po halos marinig ang boses ko sa lakas po ng ulan. Gayon pa man po ay atin pong ipagpapatuloy ang ating pong sinimulang gawain at ito po'y ating tatapusin ngayon pong gabi. So sa gabi pong ito mga minamahal ay ang ating pong paksang pag-uusapan ay may pinamagatan pong ang banal na hapunan or what we call the Lord Supper or sa atin pong kinagisnan po, ang tawag po dito ay Last Supper. So mga minamahal, babasahin po natin ang aklat po ng Lucas chapter 22 verse 14 to 19. So mga minamahal, ang sabi po ng Lucas chapter 22 verse 14 to 19, at nang dumating ang oras ay naupo siya at ang mga apostol ay kasalo niya at sinabi niya sa kanila, pinakahangad kong kanina kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. At siya'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbahabahagihin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagpuputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So mga minamahal, atin pong tutunghayan ang kwento po sa Biblia na kung saan po ay nagsagawa po ang ating Panginoon kasama po ng kanya pong mga alagad, ng tinatawag po na Lord Supper. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo muna po ay dumalangin sa atin pong Panginoon. At nawa po ay humina po ng kaunti yung ulan, kahit man lamang po sa oras na ito, sa tulong ng ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal sa langit, Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Ngayong gabi, nagpapasalamat kami sa iyo pong kabutihan sa aming pong buhay. Sa kabila po ng maraming pangyayari, narito po kami at masaya. Kami po ay malakas. Kami po ay maraming pagpapala at tunay na hindi niyo po pinagkukulang. Dakilang Diyos, ngayong gabing ito, dalangin po namin na yung ulan po na bumabagsak ngayon, Panginoon, sa lugar po namin ito, Panginoon, ikaw po ang mag-lesson nito, Panginoon. Kung paanong si Elijah, Panginoon, ay dumalangin po na tumigil ang ulan at siya'y dumalangin po na umulan. O dakilang Diyos, ngayong gabing ito, kami po ay dumadalangin din po just for the sake na kami po, Panginoon, ay makapakinig ng maayos ng iyo pong mga salita. Amang banal, iyo po ang kaharian, ang amin pong pagpupuri at pasasalamat. Sa gabing ito, sasamahan niyo nga po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Okay, once again, a blessed evening to everyone. Alam ko po na ngayong gabing ito ay lalo na po sa mga kasama ko po sa aking rehiyon ng Calabarzon, ang Mindoro at ang part po ng Bicol region. Tayo po ngayon ay binabagyo, Bagyong Ophel. So, mga minamahal, gayon pa man po, ay alam ko po na napakabuti ng Panginoon.
para po tayo po ay makapag-aral pa rin ng salita ng Panginoon. At hayaan nyo pong laksan ko ng konti yung boses ko. Hindi naman po ako galit. Ito'y para lamang po maintindihan ninyo yung atin pong paksa at ang atin pong lesson ngayon pong gabing ito. Sa lahat po na nakaantabay na ngayong gabi, ay kami po ay nangungusap sa inyo at namamanhik para lamang po kayo ay amin pong malamang nakasama ngayong gabi habang kayo po ay nakikinig. Kayo po ay maaari pong mag-comment sa atin pong comment section at ilagay nyo po yung salitang Amen. At para malaman po namin na kayo po ay nakikinig ng atin pong pag-aaral na ito. So mga minamahal, simulan po natin ang atin pong pag-aaral sa atin pong paniniwala, sa atin pong kinagisnan, sa atin pong kaisipan bilang mga, sabi nga po ay namulat po tayo at nagising sa pagiging Romano Katoliko. So mga minamahal, sa totoo lamang po, ito po hindi po naituro sa atin ng Romano Katoliko. Hindi po ito talaga na ipaliwanag. Ano ba yung ibig sabihin po ng banal na hapunan? Ano po ba yung nangyari dito? At paano po ito nangyari? At ano ang ibig sabihin nito? So marahil marami po sa atin, mga minamahal, ay meron pong picture ng huling hapunan sa ating pong mga tahanan. Yung iba po ay sculpted, nakaukit, yung iba naman po, mga minamahal, makikita po natin na may picture po sila sa kanila pong hapagkainan, para maalala po nila na ang Panginoon po ay naghapunan din. So mga minamahal, sa kabila po ng katotohanan iyon, ay nakakalungkot man pong sabihin na hindi po talaga natin yan naunawaan dati. Opo, kaya nga po ngayong gabi, mga minamahal, akin pong ipapaliwanag sa inyo. So mga minamahal, hindi po natin alam, ito palang ating ginagawang ito, kung ikaw ay isang Romano Katoliko, ikaw ay binyagan sa Romano Katoliko, nakakaranas ka ng Lord's Supper. Hindi mo lang ito naiintindihan, hindi mo lang ito alam. So ano po yung equivalent po sa Roman Catholic ng tinatawag po, mga minamahal, na Lord's Supper? Ito po, mga minamahal, yung tinatawag na misa, or sa English po ay Mass. So ano po ba yung ibig sabihin po ng Mass? According to Roman Catholic doctrine, ito po, mga minamahal, na misang ito po yung pagsasagawa ng tinatawag na transubstantiation. So what is the meaning of transubstantiation? Meaning to say of transubstantiation, yung pong literal na katawan ni Kristo at yung kanya pong dugo ay ginawa po nilang tinapay at ginawa pong alak yung dugo, mga minamahal. Kaya nga po sa atin pong nakagisnan, mga minamahal, tayo po ay naglo-Lord Supper. Ang problema lamang po, mga minamahal, medyo unbiblical yung ating Lord Supper. Bakit? Saan ka naman nakakita ang Lord Supper? Alas 6 ng umaga at alas 8 ng umaga. Diba? Tayo po nakaranas po na umattend ng misa. Ang ibig sabihin po ng misa, mga minamahal, i-explain ko po sa inyo, nandun pa po tayo sa ating kinagisnan. So mga minamahal, di po ba meron yung tinatawag na subo? Susubo ka ng ostya. Oo, pagkatapos ng sermon, ng homilya, maya-maya po, yung pari, mga minamahal, ay hahawakan niya po yung tinapay at yun ay kanyang itataas. Yun ang ibig sabihin po ng mga minamahal, yung katawan po ni Kristo, nagiging tinapay. Yun po ang ibig sabihin. Yun po yung transubstantiation. So, saan po nila kinuha yon? Mga minamahal, sa Bible din po nga kinuha yon. Ang problema lang po, mali yung aplikasyon. Mali yung pagkaintindi. Kaya nga po, pag tayo po'y sumusubo, ano yung itinatanong sa atin? Ang tanong, katawan ni Kristo, anong sasabihin natin? Amen. Umamin na rin ho kayo dyan. Amen. Sabi pa nga po, pagka daw po dumikit dun sa ngalangala, yun pong ostya o yung tinapay, mga minamahal, ang tawag sa iyo ay makasalanan.
So mga minamahal, unbiblical po yun. Bakit? Sadya pong didikit po yun sa ngalangala. Ayun ba naman tuyong-tuyo, tapos basa yung ngalangala mo. I-try mo na, idikit yun sa tuyong ngalangala, hindi yung didikit. Hindi yung didikit. So mga minamahal, what I'm trying to say is, ginagawa na po natin ito, pero hindi natin naiintindihan. So mga minamahal, bakit ginawa ito? Bakit po ito ay ginawa ng Romano Katoliko? Number one reason nila, bakit po ito'y kasama, ito po ay isa sa mga sakramento na kailangan po ninyong gawin. Para dun sa 7 sakramento, pag natapos nyo po yon, kayo po ay makakarating sa langit. You know, yung aral po ng kinagisnan po natin. Pero mga minamahal, ngayong gabing ito, nais ko pong ipaunawa sa inyo na hindi po yun ang nais ng Panginoon. Hindi po yun yung gusto ng Panginoon sa atin, na tayo po ay gawin po siyang literal na tinapay at literal po na ubas, mga minamahal. At ipapakita ko po sa inyo na ito po ay napaka-unbiblical. Hindi po ito kalooban ng atin pong Panginoon. Hindi po ako naninira. Sadya lamang po, when we tell the truth, the lies will be exposed. So mga minamahal, babasahin po natin ang Bible. Ang sabi po dito, medyo talagang malakas ang ulan. So, verse 7, mga minamahal. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang Paskwa. At sinugo niya si Pedro at si Juan na sinasabi, magsihayo kayo at magsipaganda kayo ng kordero ng Paskwa para sa atin upang tayo'y magsikain. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo ibig na aming ihanda? At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. So mga minamahal, punta muna po tayo sa background ng ating pong pinag-aaralan. So pag sinabing background, ano ba talaga yung nangyari? Paano ito nangyari? So mga minamahal, itong tagpong ito is appointed by God. Ito po ay nakatakda na mangyayari. At mga minamahal, ito po ay mangyayari po bago po ang Panginoong Hesus po ay maghirap. Bakit? Mga minamahal, ito na yung tinatawag na summary ng lahat ng kanyang ginawa, ng Old Testament, ng kanyang mga ginagawang paglilingkod, ng kanyang mga pagtuturo. Mga minamahal, ito na po yung kumbaga po ay summary po of understanding what will happen to our Savior. So, makikita po natin na ito po ay panahon po ng tinapay ng walang libadura, or what we call the Feast of the Unleavened Bread, or what we call the Passover. So, in connection mga minamahal sa Passover, ito po yung pagpipista ng mga Hudyo na kung saan ito'y pag-alaala kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Israelites mula po sa bondage of Egypt. So, sila po mga minamahal, using the 10 plagues, using the death of the firstborn, mga minamahal, that is the Passover. So, makikita po natin mga minamahal, this is the actual phase or actual moment na kung saan bago po sila tumawid doon sa Red Sea, ito na po yung pinakang future event na itinuturo ng Old Testament. So, yung Old Testament, mga minamahal, yung Passover, yun po'y symbolical na po. At ito po ngayon ay mafulfilled sa pamamagitan po, mga minamahal, ng Last Supper. Okay? So, makikita po natin, mga minamahal, na sa kwento pong ito, this is the day of the Passover.
So ano ba yung Passover, mga minamahal? So makikita po natin yung pagliligtas ng Panginoon sa buhay po ng maraming tao. So, yun, salamat, medyo huminahin na. Kanina, napakalakas. So, mga minamahal, ito pong kwentong ito, mga minamahal, ay nagsimula, inutusan ng Panginoon si Juan at si Pedro na pumunta doon sa isa pong lalaking may daladalang banga. At sabi ng Panginoon, sundan ninyo yung lalaking may dalang banga na yon, at kung saan niya kayo dalhin, doon tayo magbabanal na hapunan. So mga minamahal, nais ko pong ipakita sa inyo that there is a specific place na kung saan dapat po sila ay doon ay magbanal na hapunan. At sa amin pong pag-aaral, mga minamahal, ito po ay may ikalawang palapag. Opo. So mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo na una pong simbolo na ipinapakita ng Panginoon dito, this is not a practical or literal meaning. Ang ibig sabihin po nito, ito ay spiritual. So yung first floor speaks about our body. And then yung second floor speaks about our spiritual life. So mga minamahal, dako na po tayo doon sa tagpo. So ito na nga po, sila po ay nakarating na po, sabi po doon sa lugar na yon. Mga kapatid, sabi po dito, mga minamahal, handa na po ang lahat. Nakaset up na. Everything that they need is there, mga minamahal. So, punta na po tayo, mga minamahal, sa verse 15. At sinabi niya sa kanila, pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. So mga minamahal, the Lord Jesus Christ is telling already that He will suffer. Okay. So, makikita po natin, mga minamahal, na ito po yung tagpo na kung saan ay pinapaliwanag na po ng Panginoon what will happen to Him. Yun na po yun, mga minamahal. And for you to understand the Lord's Supper, punta na po tayo doon, mga minamahal, sa verse 17. At siya'y tumanggap ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong pagbahabahagihin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. Mga minamahal, ipinaliwanag po yun sa verse 20. Gayon din naman ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. So mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo what is the symbol of the wine that they are drinking. So mga minamahal, yung misa po, kulang po yun. Kung talagang susundin po yung sa literal po na pagtanggap, sapagkat tayo po hindi po nakaranas po na makainom po ng ubas. Tama po? Sasabihin po ng pare, kanin ninyo ito. Okay, katawan ito ni Kristo. Pero yung inumin, mga kapatid, ay hindi po sa atin ipinainom. So, kulang. Ibig sabihin po, unbiblical. Kung meron pong tinapay, dapat may panulak. Mabubulunan tayo niyan. So, joke lang po yon. So, mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo na dinirekta pong sabihin ng Panginoong Hesus yung dahilan bakit sila po ay nag-Lord Supper. So, ito na nga po, mga minamahal. Yung saro o yung wine na hawak nila, mga minamahal, it speaks about the blood of the Lord Jesus Christ. At mga minamahal, if we're going to understand and analyze the story, wala itong ibig sabihin kundi titigis ang dugo ng Panginoong Jesucristo. At kinakailangan itong tumigis, mga minamahal. At kailangan po natin itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Hindi po ito itinuro ng Panginoong Yesus
para pag tayo po ay sumimba, ay tayo po ay linggo-linggo po uminom po ng alak. Mangyayari po yan, maglalasing po tayo niyan. Ano? Tunay na alak po itong talagang iniinom po nila, mga minamahal. So, mga minamahal, yung pong dugo na ito daw po yung bagong tipan. Bakit sinabi niya na bagong tipan? Kasi po sa Old Testament, hindi po dugo ng Panginoong Yesus ang ginagamit ng mga mananampalataya noon. Dugo po ng kordero, dugo ng baka, dugo ng kung ano-anong hayop, mga minamahal na hiningi ng ating Panginoon. So makikita po natin that the Old Testament is the blood of the animals. When we proceed to the New Testament, this is the blood of the New Testament. Why New Testament? Mga minamahal, dumating po ang New Testament when Jesus Christ was born in Bethlehem. So, natapos po yung Old Testament bago po sumilang si Jesus Christ. Mga minamahal, gusto pong ipakita ng Panginoong Yesus kung anuman ang nasa Old Testament, yun po, siya na po yung kapalit ng Old Testament. Siya na po yung New Testament. Mga minamahal, sa totoo lang po, sa tagal ko na pong nagbabasa po ng Biblia, ako po hindi na po naliligaw sa aral ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat po ng nangyayari po sa Old Testament, walang iba pong pinatutungkulan, kundi po yung kamatayan o yung pagbubuwis at pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Wala na pong ibang mga minamahal. Kaya po, pagka meron pong nagturo po sa inyo na kesyo pumasok ka sa relihiyon, kesyo gumawa ng mabuti, ikaw ay magpabinyag, ikaw ay magpabautismo, mga minamahal, hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng mga bagay na yon. Dito po'y maliwanag na itinuturo ng Panginoong Hesus na siya mismo ang kailangang mamatay para bayaran ang iyo at aking kasalanan. So mga minamahal, punta na po tayo doon sa tinapay. Sabi po dito sa verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito ang aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Mga minamahal, dahil sa inyo. Ibig sabihin, hindi para sa kanya. Dahil sa inyo. Sino po ang tinutukoy? Mga kapatid, sa aming pong pag-aaral, hindi po lahat ng tao ay kasama ditong nagbanal na hapunan. Nais kong sabihin sa inyo na ang banal na hapunan po ay para lamang po sa mga mananampalataya. Mga minamahal, isa pong kabastusan sa Biblia, yung ikaw ay magbanal na hapunan, pag uwi mo ng bahay, diretso ka sa sugalan at diretso ka sa kalayawan. Napakaliwanag po according to 1 Corinthians chapter 11. Yung pagbabanal na hapunan po, mga minamahal, ay nais ng Diyos na gawin po natin para tayo po ay mas lalo pong mapalapit sa Kanya. Para makita po natin ang ating po mga kasalanan. Ma-reflect natin, masalamin po natin, mga minamahal, yung ating po mga pagkukulang. Hindi po pagkatapos ng banal na hapunan, tayo po ay magbababoy, tayo po ay maglalatiti, o tayo po magsisira ng buhay. Kundi mga minamahal, the very essence of the Lord's Supper, sinabi po ng Panginoong Jesucristo, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Mga minamahal, ang ibig sabihin po nung ala-ala sa akin, hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na gawin nyo ito, kainin nyo yung tinapay para maligtas kayo. Hindi po. Sabi ng Panginoong Hesus, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang aala-ala lamang po sa Panginoong Jesucristo ay yun lamang pong tumanggap, nagkaroon ng relasyon sa Kanya, nagkaroon po ng pananampalataya sa Kanya, at nagkaroon po ng katiyakan at buhay na walang hanggan. Anong aalalahanin ng tao
kung hindi niya naman alam at kilala ang Panginoong Hesukristo? Tama po? Kagaya niyan, marami pong gumagawa ng Lord Supper, mga minamahal. Meron po nagkwento sa akin. Nagtimpla po ng grape juice. Timpla ng grape juice. Tapos bumili po ng tinapay sa tindahan, yung Skyflakes. Tapos pinagputol-putol. And then ang ginawa po nung servant, yung mga minister, lahat pinakain. Mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo, ang Lord's Supper po ay hindi intended sa lahat ng tao. Kaya nga po exclusive po ito para sa mga alagad eh. Pero mapapansin po natin mga minamahal, exclusive na nga ay may nakapasok pa po ditong hindi mananampalataya. Pero masasabi po natin na kasama ng Panginoong Hesus. Ang problema lamang po ay hindi pala kaisa. So mga minamahal, bago tayo pumunta kay Judas, nakilala naman natin si Judas, gusto ko muna pong masabi sa inyo mga minamahal. Ang Lord's Supper po ay dapat ginagawa po yan ng maayos. At sa Bible po, may tamang pagtuturo ng pag-take ng Lord's Supper. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, bago po kayo kumain ng tinapay, kayo po'y magsisi muna sa lahat ng inyong kasalanan. Talikuran ang mga maling gawi ng buhay. Sapagkat pag kinain nyo yung sinisimbuluan, yung tinapay at yung dugo, ito'y magiging sumpa. Ito'y magiging sumpa sa atin. Kaya nga po mga minamahal, sabi po ng 1 Corinthians chapter 11, marami sa inyong masasakitin. Marami sa inyo ang hindi maganda ang kalagayan. At hindi kakauntian ang natutulog. Hindi po ibig sabihin ng natutulog doon ay laging tulog sa church. Ang ibig sabihin po noon, nangamatay na. Bakit? Sapagkat hindi masunurin sa Panginoon, pinagpahinga na po ng ating Panginoon. So mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, ang Lord's Supper ay dapat pong gawin ng may kaayusan. Ayaw po ng Panginoon na kaya po tayo aaten ng Lord's Supper dahil gusto nating mabusog ang ating tiyan. Wrong. Dapat kaya po tayo aaten ng Lord's Supper, nais po nating alalahanin ang pagsasakripisyo, ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, saan po nakuha ng mga Romano Katoliko yung pagkinain yung tinapay, ikaw ay maliligtas. Okay. Babasahin ko po sa inyo. John chapter 6 verse 48. Sabi po dito, ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ng iyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Verse 51. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ang mga Hudyo ngayon na nagtatalo na nagsasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. So mga minamahal, mali po na ito po'y gawin nating literal. Meron pong mga mensahe ang Diyos na literal, pero may mga mensahe ang Diyos na espiritual. Bigyan ko po kayo ng literal, mga minamahal. Ibigin mo ang iyong kaaway. Literal yon. Basta may kaaway ka, ibigin mo. Literal yon. So mga minamahal, ito po hindi ganon. Ito po ay malalim na pananalita ng ating
ng ating Panginoong Yesus tungkol sa Kanya at sa Kanyang katawan at sa Kanyang dugo. Ano ba yung ibig sabihin po ng pagkain ng Kanyang katawan at laman? Mga minamahal, hindi po ito dapat malasahan ng ating dila o ng ating bibig o ng ating pong sikmura o mainom natin. Ang ibig sabihin po nito, mga minamahal, si Jesus Christ po ay kinakailangan po nating tanggapin sa atin pong buhay. Ang Panginoong Yesus po, kailangan po natin siyang sampalatayanan. Yun po ang ibig sabihin nun, mga minamahal. Ang ibig sabihin po, nung pagkain ng kanyang katawan at pag-inom ng kanyang dugo, ganito. Bilang ikaw ay makasalanan, naniniwala ka na ngayon na hindi ka mapapatawad ng Diyos without the precious blood and the flesh of the Lord Jesus Christ. So, ito pong katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo, ito po yung naging pambayad sa atin pong mga kasalanan. Kung kaya ngayon, ang sino mang tumanggap kay Kristo at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin po, mga minamahal, ang pagkain ay ito. Simula nung ikaw ay sumampalataya, ang kalooban ng Diyos na ngayon, ang iyong kinagigiliwan. Pag meron siyang sinabi, ginagawa po natin. Pag may sinabi siyang huwag nating gawin, hindi po natin ginagawa. Yun po yun, mga minamahal. Hindi po natin kailangan pong kumain ng tinapay para maging banal. Wala pong halaga po yun, mga minamahal. Unless na lang, nakakain po tayo ng tinapay at iinom ng ubas para kilalanin kung gaanong kabuti ng ating Panginoon na kung paanong tumigis ang kanyang dugo, kinakailangan po, mga minamahal, ang kanya pong laman po ay magkalugaluganit. Ang ibig sabihin po nung tinapay na pinagputol-putol, ito yung kanyang katawan po na pinaghahagupit. Sa tindi po ng latay ng Panginoong Jesucristo, mga minamahal, meron pong bahagi na po ng kanyang katawan na halos matanggal na po. Halos mapaknit na po yung balat ng Panginoong Hesus. Sa tindi po, mga minamahal, ng paghihirap ng Panginoong Jesucristo, hindi po ito kayang isa pelikula. I do believe with all of my heart, yung nangyari sa Panginoong Jesucristo, mga minamahal, walang taong kayang gumaya nito. Wala. Yung pelikula, mga minamahal, yung po'y marami pong effect. Malayo yung humahampas. Paghampas na ganun, ikakat yung film, ikakat yung video, and then lalagyan po ng sugat. Bawat hampas na gayon, lalagyan ng sugat. Mga minamahal, ang Panginoong Hesus hindi ganon. Paghampas na ganon, latay. Paghampas na ganon, sugat. So, mga minamahal, this is a very good story in the Bible that we need to understand. It is just a simply to remember the goodness of our Lord Jesus Christ, who suffered and died on the cross of Calvary. Kaya nga po, mga minamahal, may kanta po tayong above all. Alam nyo, ang mensahe po ng kantang above all, makapangyarihan siya sa lahat. Siya yung dakila sa lahat. And yet, He was crucified. Kaya, mga minamahal, salamat sa Panginoon. Ako po, bilang tao, salamat dahil ito po ay naunawaan ko by faith at sa Kanya pong biyaya, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ako po, sa tuwing a-attend po ako ng Lord's Supper, wala po akong ibang nakikita, kundi po yung aking mga pagkukulang. Alam nyo, mga minamahal, kung ikaw ay nahihirapan na sa pag-attend sa pagsisimba, nakakahiya. Nakakahiya tayo sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? Dahil bago tayo mailigtas ng Panginoong Jesucristo, kailangan niyang magtiis ng hirap. Yung paghihirap na walang kasing pait.
paghihirap na walang kasing sakit. Na sabi nga po ng awitin, siya'y nabuhay sa karalitaan. Hinanap niya ang mga tupang naliligaw. Mga minamalang, sabi po doon, ang pinakamasakit ay yung pusong wasak ng Panginoong Hesus. Could you imagine? He created the world. He is our Creator. He is our Lord and God. And yet, ang mga taong makasalanan, pinatay po siya ng walang awa. So mga minamahal, glory to the name of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, siguro dito po ako magtatapos kay Judas na ito. At medyo ako po ay hapon na po sa pagsigaw para lamang po maipakinig sa inyo ang mensahe pong ito. So mga minamahal, sabi po dito, sa Luke chapter 22, Datapot narito ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang. Mga minamahal, kung ikaw ay Kristiyano, pwedeng ikaw yung kahalintulad ni Judas. I-explain ko po sa inyo. Sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon ayon sa itinakda. Datapat sa aba niya ang taong nagkakanulo sa kanya. Mga minamahal, sabi po dito, at sila'y nagpasimulang nagtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. Mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, and to explain very well, what is the duty of Judas sa tagpong ito. Mga minamahal, si Judas po, mga minamahal po, ay kasama po doon sa Lord's Supper. Meaning to say, isa rin po siya, mga minamahal, sa nakasama ng Panginoong Hesus. Kumbaga sa ating panahon po, mga minamahal, ito yung panahon na kung saan ay ikaw ay kasama rin sa church. But I tell you this, kung kagaya po ni Judas, that you're thinking evil unto the Lord, you are thinking evil to the minister of God and to the church of God. Sa Tagalog, mga minamahal, kung isa ka sa mga taong ang isip ay masama tungkol sa gawain ng Diyos, sa kanyang pastor, sa kanyang mga lingkod, if you're thinking evil, kung ikaw ay member na ang isip mo sa church, mga minamahal, ay gawing kaperahan lamang, mga minamahal, pakinabang lamang ang habol mo, wala po tayong pinagkaiba kay Judas. Mga minamahal, si Judas po ay kasama lamang po. Pero ang totoo, ang puso po ni Judas ay hindi kaisa ng atin pong Panginoong Hesus. Alam niyo po, ako'y naniniwalang lubos, salamat at humina po yung ulan. Ako po'y naniniwalang lubos na ito pong si Judas, kilala niya kung sino ang tinutukoy ng Panginoong Hesus. Kilala niya. Bakit? Alam niyo, ito pong si Judas, ito po yung malimit pong wala sa gawain ng Panginoon. Bakit wala sa gawain ng Panginoon? Kasi natisod kung kani-kanino. Tisod kay pastor, tisod sa member, at ito, ang pinakamatindi, ayaw sa salita ng Panginoong Hesus. Sa mga minamahal, kung ang dahilan ng pag-alis mo sa simbahan ay ang salita ng Panginoon dahil ikaw ay natitisod, ay wala po talagang, kumbaga po, hindi po maikakaila na talagang ikay wala pa sa Panginoon. Alam nyo, ang mga taong nasa Panginoon, gamitin natin si Pedro. Si Pedro po ay nagkanulo rin sa Panginoon, pero hindi po siya kalaban ng Panginoon. Nagawa lang po yun ni Pedro sa kanya pong sariling kakulangan at pagkakasala. Medyo yabangin kasi si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, hanggang kamatayan, hindi kita iiwanan.
Pero sabi ng Panginoon, Pedro, Pedro, hindi mo lamang yun sinasabi. Bago tumilawak ang manok, 3 beses mo kung ipagkakanulo. What did happen? Yung sinabi ng Panginoong Hesus ang nangyari. Why? Walang salita ng Diyos na hindi nangyayari. So mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo ngayon pong gabi, are you belong to the kingdom of God? Mga minamahal, bilang tayo po ay Kristiyano na, kung ikaw ay tinanggap mo na ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, meron tayong 2 ordinances na dapat pong isagawa. Number 1 is baptism. It speaks about the death and the burial, death, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. And the second ordinance that we have is the Lord's Supper. Ito po, mga minamahal, ay ordinansa po sa eklesiya o sa church ng Panginoon, na kung saan, mga minamahal, kailangan natin itong gawin upang ating maalala yung tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. So, mga minamahal, kung ikaw ay ligtas na at meron ka ng buhay na walang hanggan, huwag mong baliwalain ang ordinance na ito sa church ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na may Lord's Supper tayo sa susunod na linggo, iwanan mo lahat ng trabaho mo. Iwanan mo lahat ng gawa mo. Bakit? Sapagkat aalalahanin natin ang naging dahilan ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. So mga minamahal, sa gabi pong ito, the very purpose of the Lord's Supper is to remember the goodness and the suffering of the Lord Jesus Christ in our lives. So wala na pong iba. Ito yung pag-alaala lamang sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pag kinakanta ko po yung We Are the Reason, alam niyo po mga minamahal, ito yung panahon na kung saan ako'y lumong-lumo. At sa tuwing kinakanta ko po yun, mga minamahal, yung tagpo na, We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. In the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Alam niyo po, pag kinakanta ko po yung awiting yon, malimit, kinakanta ko po yan pag ako po yung nagdadrive. At alam niyo po, isa pong napakahalagang bagay sa buhay ng mananampalataya, kung meron po dapat tayong alalahanin, hindi po yung utang ng may utang sa atin. Lagi po nating alalahanin, mga minamahal, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Sapagkat pag ito po ay atin pong inisip, atin po itong pinagmuni-muni, mga minamahal, lahat ng pagdurusa mo, lahat ng nararanasan mo, kumpara sa naranasan ng Panginoong Jesucristo, ay mga minamahal, hindi pa po umabot sa katiting. Bakit? Bakit tayo naghihirap? Hindi dahil ng iba. We are paying our consequences. Bakit ka naghihirap? Bakit ka malungkot? Because you choose the wrong direction in your life. But the Lord Jesus Christ is different from us. He suffered not because of Himself. He suffered for us to live. Siya'y namatay upang sa Kanyang kamatayan, tayo po ay magkaroon ng buhay. Kaya nga po mga minamahal, ako po ay pasalamat sa buhay ko. Salamat din po sa aking pastor, kay Pastor Eloy Cumilla, na ginamit para ako po ay maabot ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung wala itong aral na ito sa buhay ko, mga minamahal, nasan kaya ako ngayon? Hindi ko alam. Pero ang nasisigurado ko lamang, wala naman pong taong wala sa Panginoon naging maayos talaga ang buhay. No, pwedeng sa pantaong pananaw maganda ang buhay mo. Pero sa totoo lang po, pera, mga pangangailangan, kumpleto ka, pero hungkag ang iyong puso, mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo, kulang po ang buhay. Pero alam niyo po mga minamahal,
ngayong oras na ito because I have Christ in my life. Kahit wala po ako ng material na bagay, minsan ay, kumbaga po, nauubusan, pero salamat, hindi po nagkukulang. Nauubusan, pero hindi pinagkukulang ng Panginoon. So, mga minamahal, sapagkat ang Panginoon ang ating kahustuhan. So, pag wala tayo, alam na po natin, meron tayong Diyos. So, mga minamahal, sa gabi pong ito, napag-usapan po natin ang Lord's Supper, ang huling hapunan po kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon pong pandemic na ito, mga minamahal, ay mag-iisang taon na po kaming hindi nakapag-Lord's Supper doon sa aming Mother Church. At isa po yun sa mga bagay na totoo po na ikinalulungkot po ng isang Kristiyano na napakaraming gawain na hindi na po natin maisagawa because of this pandemic. Pero salamat sa Diyos, ngayong gabing ito, para na rin po tayong nag-Lord's Supper. Sapagkat atin pong inalaala yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya nga po, kung ikaw ay ligtas na, wala ka nang ibang dapat na gagawin sa buhay na ito, kundi maibahagi itong aral na ito, na merong Diyos na namatay para sa iyo at para sa mga taong makasalanan. So, bago po ako dumako sa atin pong closing prayer, I would like to acknowledge everyone that is listening right now. Salamat Brother Ryan sa atin pong paglilista ng atin pong mga bisita. So, unang-una po sa listahan, from Cabanatuan City, Sister Micah Arevalo. Magandang gabi po sa inyo dyan, sa inyo pong magsintang irog. Kasama ni Brother Lomi. Kasama po natin ngayong gabi si Brother Manuel Basit. Ito po ay member po dito. Ang akin pong tiyahin, ang Tia Teodora Almario. Tia Dory. Kilala po ito as Tia Dory. Si Maria Ava Almario. Ito po ay kapatid kong panganay. Magandang gabi, Ate Ape. Brother Angelo Arroyo. Amen. Salamat sa Panginoon at ikaw ay kasama namin. Si Edan Forto de la Virgen. Edan ba ito, Brad? Edan Forto de la Virgen. Kapatid ba ito ni EJ? Okay. Si Sister Ranelyn Lacandula. Magandang gabi, sis. Salamat po sa biyaya kanina. Ito po ay aking Ninong Jess Brasa. Okay. Si Michael Muarez. Priscilla Revilla. Tita Presi, magandang gabi po. Si Angeline Baldado. Kamusta na po mga paso natin? Ito yung nadadaanan natin dun sa pag pumupunta kina Tita Olive. Si Justin Sipilio. Magandang gabi po. Ang aking Kuya Gary. Magandang gabi po, Kuya Gary. Salamat at kayo po ay nakasama ngayon pong gabing ito sa atin pong banal na hapunan. Si Shell Vitero. Okay. Ito'y aking pinsan. Magandang gabi po. Si Susan Villanueva. Ito po yung nag-chat sa akin. Tita Susan, magandang gabi po. Si Eric Almario. Okay, pinsan ko po ito. At si Mark Anthony Fernandez. Tiyatay magiging pinsan ko palaang. So, sa lahat po ng umantabay ngayon pong gabi, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nakasama po namin sa gabi pong ito. Bagaman sa amin pong kinatatayuan ngayon ay ramdam ko po na malapit nang lumubog ang akin pong paa. Dahil po dito sa lugar namin ngayon ay bumabaha. Gayun pa man po, salamat dahil po kahit ganito po ang aming sitwasyon, kami po ay nagpapasalamat na kami po ay patuloy na iniingatan po ng ating Panginoon. So ngayon pong gabi mga minamahal, tayo muna po ay sama-sama pong dumalangin. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama naming banal, Diyos na dakila at magkapangyarihan sa lahat. Maraming salamat nga po sa gabing ito. Tunay po, Panginoon, na napakabuti niyo po sa amin. Kung paano, Panginoong, ikaw ay Diyos na maluwalhati. Ikaw ay inaawitan ng mga anghel. At ang marapat sa iyo, Panginoon, ay
sambahin, purihin at paglingkuran. Pero Panginoon, how great you are, na ikaw, Panginoon, ay naging alipin. Ipinakita mo sa amin, Panginoon, ang pagiging isang perpektong tao. Hindi niyo po kami tinuruan, Panginoon, na magpaka-perpekto sa aming sarili. Kundi, Panginoon, kapag kinilala ka po namin, Panginoon, doon po kami magiging perfect. Although we know na wala naman po talagang perfect. But Lord, sinabi mo, Panginoon, be ye perfect, for your Father in heaven is perfect. Panginoon, totoo po, wala pong perfect. Pero salamat, ikaw yung perfect na pwede naming tularan. Bilang mananampalataya, the very aim of Christianity is to follow you, Panginoon. Sabi niyo po, Panginoon, upang kami po'y maging kahawig o kawangis ng iyo pong bugtong na anak. Ngayong gabi, Panginoon, sa lahat ng nanood, sa lahat ng umantabay, dalangin ko po, na sila po'y pinagpala mo, na tanggapin ang aral na ito ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Napakapalad po ng sino man na tatanggap sa iyo, sapagkat kalakip nito, Panginoon, ang bagong buhay. Kalakip nito, Panginoon, ang kasaganaan ng buhay. At kalakip nito, Panginoon, ang pinakang matinding pagpapala. Yung pag kami po ay namatay, kahit kami makasalanan, tatanggapin niyo po kami sa iyong kaharian. Sapagkat tunay ang iyong pangako, dahil ikaw ay tunay pag nangako. Sinabi mo, ang sino mang sa iyo'y sumampalataya, ikaw ay namatay para sa amin. Tumigis ang iyong dugo, ang iyong katawan ay nagkalugalo-ganit na sumisimbolo sa aming pong kalalagayan. Imbis na kami yung haplitin, imbis na kami po ang tumigis ang dugo dahil po sa aming kasalanan, Panginoon, ikaw ang gumawa nito sa ganang amin. Kaya po, Panginoon, wala po kami ipagmamalaki sa iyo pong harapan. Kung meron man po kaming ipagmamalaki, sabi po ni Apostol Pablo, ay ang iyong cross doon sa cross ng Kalbaryo. For without the cross of Calvary, we are nothing. Lord, sa gabi pong ito, tinatanggap po namin ang katotohanan sa iyong salita na lagi po namin kailangang alalahanin ang iyong kamatayan upang kami patuloy na mabuhay sa iyong mabuting kalooban. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa. Sa daraan pong bagyo, ikaw po ang mag-iingat. Maglalayo sa anuman pong kapahamakan. Lalo na po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, sila po ay iyong iingatan. Maraming nga pong salamat. Ito po ay aming samo at dalangin. Hinihingi po ang lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. So once again, I would like to greet everyone a blessed evening. At ako po ay tunay na nagpapasalamat na sa gabi pong ito, kanina I'm so discouraged to teach dahil napakalakas nga po ng ulan. Hindi ko halos mapakinig ang boses ko. Pero salamat po sa biyaya po ng Panginoon, natapos po natin ang gawain po ng pag-aaral na ito. Marami pong salamat and God bless us all.